Ay, grabe antok ko. Oh my God. So let's go. Alright mga bro. Alright, this is the Aloha mga bro. Sobrang antok. Woo! Okay mga bro, welcome sa ating vlog. For this video, may lakad kami, kaya tara. Okay, ba't ka umarurot? Bawal dito sa subdivision, mga garurot. Woo! Subukan ko tong mounted ng camera ko kasi binago ko. Ayan, in-adjust ko siya. Masyadong nakayuko, hindi kita yung horizon. So sana okay to. Sana maganda yung kuha. Dala ko sa Anabu. And let's go mga sir. Ay, shoutout nga pala sa mga solid subscribers natin dyan. Sobrang pagod, kalalabas ko lang ng trabaho. Tapos yun, napaidlip ako. Yan pala, may lakad kami. Pa rin ako makaget over sa pagpupuyat gabi-gabi. Masakit sa ulo. Maganda ba kuha mga bro? Hindi ko pa nakikita eh. Sana maganda yung kuha ng camera ko. Napapansin ko kasi sa mga vlog natin, sa mga video natin, masyadong nakayuko. Yung motor lang yung nakikita, yung unahan, lalo na yung horizon na tinatawag, ay hindi masyadong makita. Kaya in-adjust ko kagabi, pinagpuyatan ko, kinat ko lang yung camera mounted ng GoPro ko dito sa helmet. May dadaanan pala tayo dito sa 7-Eleven. Yung aking nasaan kaya yun, ayaw kong pakita. 7-Eleven daw siya eh. Ayun, i-turn tayo dito. Hey, hindi ako marinig, sobrang antok ko, nakaidlip ako. Play mo lang yung helmet dyan. Bilisan na lang natin. Saan tayo dadaan? Sa Aguinaldo o Buhay na Tubig? Buhay na Tubig na lang. Parang hindi traffic dito eh. Yung mahaba-haba nga lang yung kalsada. Shortcut tayo. May shortcut sa ano eh, sa Buhay na Tubig. Subukan natin dumaan doon. Buhay na Tubig na lang tayo dadaan. Nakalak yung helmet mo? Ha?
Nakalock yung helmet mo. Lagi mo kinakalimutan. Dito tayo dadaan. Pwede atang dumaan dito eh. Walong beses tayo dadaan dito. Bagong kalsada to. Ay nako, may truck. Truck ng ano yan, baboy. Ay baho. Unahin nyo kami. Baka to, kalabaw. Pasingit ka na sir. Napansin ko sa Raider na to mga bro, sa Raider 150 carb, alam nyo, kapansin-pansin lang kasi itong Raider na to 5 years ko na ginagamit, di ba? So walang problema sa makina, walang nangyaring aberya sa akin, walang umingay. Although yung ingay nito ay normal lang naman, medyo may ingay siya ng konti kasi naka double overhead camshaft to. Tapos mayroon sinasabing issue itong cams, black cams na tinatawag na China daw yung gawa, ewan ko. Tapos white cams na matibay na meron sa mga old model or dun sa mga naunang modelo, simula siguro 2018 black cams na daw ginagamit na nagkakaroon ng problema. Bilis daw mapudpud, umiingay agad daw yung makina. Pero ito 2018 to, ewan ko kung black cams or white cams nang nakakabit dito. Hindi pa kasi ito binubuksan. Tapos 36 km pa lang yung tinakbo nito, yung Odo. Kaya hindi naman talaga bugbog. Pero sa paggamit ko ng motor na to, walang akong naging problema dito. Yung naging issue ko lang dito is hindi sa makina, sa other system parts like suspension, preno, na normal na magkakaproblema kasi ginagamit, saka may napupudpud, and then kailangan talaga ng maintenance. Maliit yung tinatawag na lifespan ng other system, na kailangan talaga may short period of time na kailangan palitan. Pero sa makina, change oil lang tayo dyan. And then kung ikukumpara natin mga bro, diba, sa bagong modelo like sabihin natin Raider 150 Fi compare dito sa carb type, pagdating sa gastos sa maintenance, so alam na natin, diba, ito kaunti yung mga nakakabit, kaunti rin yung papalitan, kaunti rin yung ayusin, diba? So yung mga modelo ngayon naka electronic type na, diba? May ECU na, may sensor, may fuel injector type na yung fuel system, and then marami ng features like anti-lock, ABS, ayan, ano pa, yung basta marami na. Itong motor na to, Raider 150 carb, meron pang lumalabas ng market hanggang ngayon ng brand new, diba? Sinasabi na malakas sa gas pero marami pa rin kumukuha kasi
Kasi kung ikukumpara natin, di ba, gas consumption, maintenance, malakas ang agad sa gas pero mababa sa maintenance. Tapos ayun, mababa dahil konti lang yung ayusin, pero tumatakbo naman ng maayos eh, wala naman nagiging problema. Like FI, ngayon yung Raider naka radiator na, may coolant na pinapalitan, may mga hose na bumibigay, so may sensor na nagpe-failure. So doon pa lang sabihin natin maselan, kailangan ng program kung may problema, diba? Yung mga failure. So ito, hilaw outdated feature, pero wala pa ka rin masabi mga bro. Goods na goods. Sa bilis, pwede mo namang i-upgrade to eh, diba? Siyeda na. Yun nga lang yung looks. Pagdating sa design, syempre mas maangas na yung mga bagong modelo. Pero maangas pa rin tingnan to. Saka may unique sound yung kanyang tambucho, di ba? Kung mapapansin mo, marinig mo pa lang yung stock na tunog ng tambucho, or kahit hindi na stock, maingay talaga. Yun, malalaman natin na Raider yung motor. Halos ilang taon na naririnig sa kalsada eh, di ba? Tatatak na, legend. Medyo late na kami mga bro. Dito na, alabo na to eh. Try. Maingay yung pang ilalim ko, siguro kadena na to. Palitan na. Stock na kadena pa to eh, saka sprocket. Marami rin nagtatanong sa akin, anong kombinasyon o ratio ng sprocket mo, sir? Mga bro, stock lang to, wala tong binago. Ewan ko kung ba't nagtatanong sila. Hindi naman, sakto lang naman yung patakbo kapag nag-vlog tayo, di ba? Nagtatanong sila, stock na stock to, di ko na binago. Ayaw ko na rin mag-experiment or ayun. Siguro pag sunod na mga vlog natin, sunod na ano, baka kung anong maisip natin dito sa motor, i-upgrade natin, palitan natin ng mga pyesa. So yun nga eh, gusto na palitan to ng mags. Ayan, RCB yung naisip ko. RCB kasi mags, ayaw ko ng dirayos kasi madaling masira, lalo na lagi ako may karga. May karga. Lagi akong merong angkas, unless na lang kung yung matibay talaga na dirayos or ano bang tawag doon. Ayan, yung rim set. Pero naman nabibiling matibay na rim set, saka yung makapal, pero ayaw ko nun. Mags na lang, siguro RCB. Dito muna tayo mga bro. Park ko muna to dito at nagbamadali ako. Mamaya balik tayo. Alright, tapos na tayo mga bro sa ating lakad at pauwi na tayo. Alright, so let's go. Sobrang dilim naman dito. Pakikinggan nyo yung tunog ng makina, medyo maingay, pero normal lang yan mga bro, huwag kayo mag-alala. Inborn na yan sa Raider 150 carb.
hindi lang sila sanay, yung mga new generation, kasi nakikita nila sa mga ibang motor na medyo pino, pero it's natural. Let's go. Oy, shout out kay Brother Ryan. Okay, so ano ba? Alam niyo ba mga bro, may isang picture itong Raider 150 carb na hindi natin masyadong iniintindi. Siguro nung una nating bili ay nagagamit pa natin, pero katagalan kalaunan parang binaliwala na lang natin at hindi na natin iniintindi kasi hindi naman masyadong kinakailangan. Pero sa mga gusto magtipid, para makita nila yung takbo nila, ma-aware sila habang bumabiyahe, itong dito yung push button sa my instrument panel dito sa baba ng speedometer, merong push button dito na pwede mo siyang pindutin. At ito yung tinatawag na RPM limiter. So kapag na-reach mo na yung RPM na kailangan, kung saan nakaset sa pag-aalam ko eco or tinatawag na economy, and pag inup mo naman yon, ikaw na magtansya kung kailan ka change gear, kung anong RPM ka mag change gear and down gear. So ito kasi wala naman, freestyle na yung pagbiyahe natin. Pero kung gusto nyong makita yung takbo nyo, para makatipid, kasi ito bomba ka ng bomba dito, makigas talaga. Alright, so yun lamang. Ako hindi ko na ginagamit yan, bahala kayo dyan. Gusto ko lang magmotor, makapunta sa pupuntahan ko. Woo! Yeah! Na meron nagpapatrolyang pulis. Uso na naman ngayon yung hold upan mga bro, kaya daming nangyayari, mga kawatan nagsilipa na. So ito mga bro, laging kinukumpara yung Raider sa Sniper and Winder X. Ito namang mga Raider enthusiast na gustong makipag brand war, at ayun, maraming ewan ko kung ano naisip nila. Alam nyo, kung Raider ay nabansagang yung Raider Carb, kung yung Raider Carb ay nabansagang malakas sa gas, ito namang Sniper at Honda Winner X na tinatawag nilang ampaw. Talagang may sabi lang talaga, may mairibat lang. Siyempre yung mga Raider user hindi magpapatalo yan
Karamihan pa naman sa mga naka-raider talagang ewan ko kung talagang raider. Kasi raider, mapapansin natin sa disgrasya, raider laging involved, di ba? Pag sinabi mo disgrasya tapos raider yung motor, raider kasi mabilis yan eh. Yun naging ano, nakikita nilang cost, yung mabilis. So ikumpara kasi natin, sabihin natin sniper or Winner X. Pagdating sa body frame, itong body frame ng Raider talagang slim, manipis, pati yung gulong manipis. Kaya talagang kaya-kaya niyang ano, meron yung aerodynamic na kanang mag-penetrate. Siyempre kapag manipis, less drag sa hangin, hindi mas makukuha mo yung speed na mabilis, di ba? Makuha mo agad yung bilis compare sa sniper na malapad na gulong, malapad pa yung kanyang frame, yung fairing. Kaya ayun, pero sinasabi nga nila eh, yung Raider daw, kung pagdating sa racing, eh king of the ano siya, drag race, pang drag race siya na yung ano, hari sa pagdating sa drag race. Pero pag sinabing racetrack, ang mag-ahari naman ang sniper or Honda GTR. So yung ano kasi nakikita naman natin sa motor ng Honda, talagang yung performance ng makina is ano siya, talagang hindi naka-build sa racing. Hindi tulad ng Raider, Sniper, ayun, may lakas talaga na ibibigay. So nakikita naman natin sa mga videos through YouTube, Facebook, na yun, pagdating sa straight na daan, Raider yung kukuha ng trono. Pagdating sa kurbadahan, Sniper, kasi malapad yung gulong, kayang mag-lean. So ganun talaga, hindi naman perfecto lahat ng motor eh. So yung mga engineer niyan, yung mga manufacturer niyan ay naglaan knowledge. Ay, dito pala, dito pala tayo. Saan na ba tayo? Alright, ayan. Sarap yataw sana eh. Ganon magubos ng gas. Lahat ng makikita natin sa motor na to ay base sa kaisipan ng gumawa nito or nagdisenyo, at kung ano yung naiisip nilang anong tawag doon, makakapagbigay ng
tuwa sa bibili. Depende yan eh. Basta malalim yung ganung usapan. Doon lang tayo sa simple. So simple lang natin yung may magandang looks, may tamang bilis based sa panggagamitan. Kasi hindi naman to ano eh, talagang pang racing o racing performance. Ginawa ito para magamit ng mga customer sa kalsada kung saan hindi naman pang karera. So ginawa lang nilang medyo sporty para mabili, tangkilikin, para magustuhan ng ng mga bibili. May mga sniper dyan, yung mga GTR. Pahig ba kayo na motor nyo ay tawaging ampaw? Kasi yung ampaw na literal is talagang magaan, walang masyadong laman. Puro kanin lang na pinatuyo. Yeah. Itong Raider na to, old model carb type, or yung FI, talagang compact na compact. Pagdating sa makina, pairings, wala ka nang hanapin, diba? Kulang na lang sa Raider. Kailan kaya mag-update yung Raider? Yan yun naman ang magandang safety features. Kasi karamihan sa naka-Raider nadidisgrasya eh. Sangkot sa disgrasya. Raider nari-rim set. Nasagasaan yung maliit na bato, semplang. Nakadaan sa malalim na lubak, bengkong, semplang. Kahit naman talaga eh, kahit naka stuck na mags, parang yung niya, stability or handling, hindi masyadong maganda kasi nga manipis yung gulong. Pagdating sa corner, madali kang masemplang, hindi mo pwedeng ilin, tama ba, nang masyadong. Wala yan. Kayo na lang bahala kung anong gusto nyo. Sa mga bibili dyan, hindi ko nire-recommend na ito bilhin nyo based sa pangangailangan nyo, based sa kakayanan nyo. Itong Raider kasi, ito na yung pinakamurang underbone 150cc na sikat na Japanese brand na maayos, matibay, reliable yun, reliable, sporty looking pa rin kahit old model na, outdated nga lang pagdating sa features. Pero yun, kung just ma-experience na bilis, gusto nyong anong gawin nyo sa Raider, pwede. Huwag nga lang sobra, kasi pang show mo na yun, hindi mo na magamit sa kalsada, kasi yari ka sa LTO, timbog ka. Kaya maraming nahuli, palit ang butyo, rim set, shifter, palit ng kulay ng headlight, taillight. Ayun, bawal yun. Siyempre sundin pa rin natin kung anong nasa guideline sa LTO para makabiyahe tayo at hindi tayo pahihirapan, siyempre. So yun lamang mga bro, maraming salamat. Nandito na tayo sa bahay. Kung nagustuhan nyo itong video na to, paki-like, share, and subscribe. Yan o, maingay. Subscribe na kayo mga bro.
Asahan ko yan. Dito lamang. Yan, medyo madilim lang. God bless. Bye bye.